Kuya Jezreel, kasi nagtataka ako paano mo dinesisyonan na iwanan yung napakalaking taniman mo para ipagpalit, punta ka dito sa Batangas, dito sa Bawan, na iwanan mo yung pamilya mo? Ito po sir, unang dahilan po na bakit ako napunta din tapos parang bigla ang desisyon. Ganito ang nangyari. Yung time na nagka-pandemya, kaliwat kanan ang lugi ko dahil sa dami kong ani. Okay. Tapos magbagsak ako sa papuntang Zamboanga City. 3 araw magkasunod, tag-2 truck. Tapos sa Cebu, 3 araw magkasunod, wala nang bayad. Tapos yung mga... Hindi nila binabayaran? Tapos ang ani po ng mga farmers ko, hindi ko na makuha kasi yung sarili kong ani, hindi na kayang kung saan ko pwede sila i-dispose or para ma-solve out. So, araw-araw kami nagtapon ng tag-5 toneladang talong, 3 toneladang ampalaya. Sayang lang, araw-araw ako nagpapasahod. Tapos kulang pa din ang maibenta kong gulay. So, naubos ang pera mo? Oo. Kasi yung time na yon, doon ko lang nasubukan na sa negosyo, kahit yung mga 200,000 isang araw pwede mong kitain. Mas mataas pa, nasubukan ko yung mga panahon na yon. Pero yung nagka-pandemya, parang biglang nawala ang lahat. Kaya ka nagpunta dito? Oo, kaya nga. Yan ang Gano'ng dahilan. kalaki yung nalugi mo nung time na yun? Hindi ko na mabilang. Million. Pero buti sobrang na. million yun. Oo. Kasi malaki ang gasto. Pero sa awa ng Diyos, unti-unti kong nabayaran hanggang sa... Naubos mo na, nabayaran? Oo, nabayaran. Nabayaran mo lahat dahil nandito ka? Hindi. May mga sasakyan ako, bininta ko lang para pinagbebenta mo yung mga gamit para, mo? kasi may... punta muna tayo din para magpahinga at saka malimutan. Kasi ayaw ko yung ganyan kasi hindi ko nasanayan na kung ako may pera at may lumapit, magpa-porsyento sa pera, hiram lang, ganyan lang ako. Then tapos yung makita ko sa kanila, sabi ko, hindi ko naman kayo sinisingil. Kung anong makautang sa inyo ng mga 100,000, 200,000, abutan ka lang ng 2,000, okay na. So lahat ng pautang mo, hindi mo na nasingil? Wala na? Wala na. Sabi ko kay Either yung mga taga-tanim mo at saka yung mga mamimili mo, wala na lahat yun? Wala. Marami akong wala. Maraming wala. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yes, sir. Sir Jess. Hello, sir. Sir. Andito po kami sa labas, may nakikita kaming Cebuana. Saan ba ka? Ano sir, nalampasan na namin yung AG, ano ba yan? Tapos lumampas kami doon. May dyan, may kunting iskinita. Diyan ka papasok, may bikiri. Sir, saglit lang po ha, magtatanong lang po. Sige. Barangay Hall ba ang winays mo? Anong salita mo, sir? Hello? Anong salita mo po? Bisaya? So hindi ko taga Batangas? Hindi. Okay. Sige po, sir. Sige, Kita po tayo. okay. Ako na nga lang magtatanong. Apo, yung papuntang yung sa San Roque Barangay Hall. Kuya, pwede magtanong, asan yung Barangay Hall? Hindi po, kakaliwa po kayo, kakanan po kayo diyan. May, yung unang kalsada, kakanan po. Thank you. Sa may school, labi. Thank you. Tabi. Ate, saan yung Barangay Hall? Yun nung pink ang yung may bandera. Bandera. Salamat po. Diretso lang. Pink, may bandera.
Ayun. Tapos, sabi niya, from the barangay hall, ito na. Paano tayo pupunta? Dito lang tayo sa gilid. Sir, good Sir morning. Joseph. Kamusta po kayo? Ayos lang po Mukhang naman. po apelido mo, sir? Gisrel Palacio Carrion. 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 Palacio Carrion. Ah. Taga dito kayo. Dito lang kami nagtatanim. Ako po ay taga Sambuanga del Sur. Sa Buanga? Oo. Del Sur? Saan? Oo. Sa Sa Pagadian City. Pagadian? Oo. Malayo na narating mo, sir. Yes po. Yung mga halimbawa ay mga reject, mga ano din. Sayang naman itapon. Dinala namin din para mapakinabangan. Bargain na. Bargain na. Para sa mga taga dito na. Oo. Pero magaganda pa rin naman, ha? Oo. Baluktot lang. Mga baluktot. Ano lang siya basura. sa Baguio. Kasi na Baguio tayo. Na Baguio kami. So, buti na lang sa awa ng Diyos na nakaka-recover na. Matagal ka na dito. Dito Dalawang taon pa lang. 2 taon pa lang. Tapos yung area natin din maliit compared sa Mindanao. Ang sa Mindanao So, Mindanao ka dati? meron akong 13 hectare buo. Parang napunta ako sa mga kasamahan mo. Yung tayo na nagdabaw ka, may pinupuntahan kang farmer. Tapos papunta ako sa National Award eh. Itong ampalaya mo rin, Kuya Jezreel. Yes po. Itong talong, Oo. sa'yo rin to? Oo. So yung mga namin, mga semi, din namin dinadala. Oo. So, basically, Kuya, talong at ampalaya Yes po. ang sayo. Oo. Itong kalabasa, Meron po kaming kalabasa, pero meron ka rin? pawala na ang kalabasa, kamatis, ganun din. oh, Kasi nagtatanong tayo halos mga tag-10 variety magkasabay dahil na Baguio, Sabay-sabay. nalubog. Ang lang natin, talong na lang at saka ampalaya. Natin, at saka upo. Tara, May upo punta rin. tayo doon. ang galing. So, from Zamboanga del Sur, sa Pagadian, talagang doon ka pinanganak, sir? Tangub City. Ay dati yung mga ninuno namin ay galing Cebu, Ronda Cebu. Oo. Taga Cebu po kami. Aha. Tapos dahil may mga lupain sila doon, Oo. na pag may-ari ng mga ninuno namin, ay doon Oo. kami napunta. Oh. So sa madaling salita, galing pa sa aming lolo, tatay, Oo. hanggang namin ay farmer. Oo. Tapos, ba't mo iniwan ang Pagadian? Sa tagal ng panahon, may area ako doon, mga 18 years ko nang sinasaka. 18 years? Mga Gulay ho talaga yan? to gulay. Pinapahinga siya. Tapos nagpunta ako din para ma-experience ang lugar na yon. Doon ko nakita na din pala maganda kasi malawak ang market natin compare sa amin sa Dito, Mindanao. mas magandang market dito. Lalo na ngayon, nabagyo kami. So, yung nasundan natin nasa tag 150 per kilo. Ang ating ampalaya, ang talong is nasa 1.2. So, na tiyempohan mo yon? So, kahit konti lang ang harvest dahil maganda ang presyo, kikita pa rin Kikita tayo. pa rin. Yan So, po ang jackpot ba ito, kuya? Oo. So, aksidente lang yon yung trinay mong pumunta rito. Hindi naman dahil naghahanap ako ng ibang area para mag-expand. Ilang hektarya ang Mga 6 lang to din 6. Tapos may kasama ako din yung may-ari sa lupa. So, parang inupahan mo ba to? Hindi naman partner na lang. Partner kayo. Paano yung lupa mo doon sa Mindanao? Pinapataniman po ng mais. Mais ngayon. At saka palay. Sino nagtatanim po? Ang church pinapahiram. Pinahiram mo? Para ang halimbawa ay makapahinga sa gulay kasi sa tagal ng panahon para maano ang mga punggos. So ilang taon mong ipapahinga yon, kuya? Kahit mga 3 to 4 years pwede na 3 naman. to 4 years. Medyo basa ngayon Kasi buong gabi hanggang umaga ang ulan. Ayan, Ngayon basa lang yung, na tapos ito ang ating tanim na palaging lubog sa tubig ulan, yung tanim na bagyo abot din Kasi dati sagahan to ng palay. Ito ang pinakadulo ng irrigation. Pag umulan ng malakas, ang lahat na tubig galing sa taas, may ipon papunta din So sobrang stress. Ito nabagyo Buti hindi ngayong masira yung halaman mo kung basang-basang ganyan. recover na to siya. Naka-recover na. Yung dilaw ng dahon niya, ganun din. Hindi katulad sa dati na walang sobrang ganda. Kahit I magtalikuran pa ang tao, hindi makita dahil sa sobrang kapal. Kasi ako po yung nagpapadingding, hindi po ako nagpro-pruning, pati sa talong.
Paano kaya? Hindi ka nagpo-pruning? Hindi. Anong ginagawa mo? Ibinabot ko lang sa ano po, ang mga nutrient, yung mga lahat ng mga pangailangan ng mga nutrient. Bibigay mo lang. Pero hindi ka magpo-pruning. Makita natin doon sa talong, punta tayo doon. Okay. Eto na. Ito na yung ang gaganda oh. Si Basan yung bundle dong? Gaganda, jackpot to. Oo. Magkano ngayon per bundle? Yung nakaraan 150, ngayon nagbaba ng konti, 1.2 siguro. Tapos ito ang 150 per kilo, 1.5 na ang bundle. Kasi 1.5 10 per kilo. bundle. Oo. Pero ang gaganda ha. Saan ang punta nito? Tanawan. Tanawan. Oo. At least malapit lang. Mm. Tapos sa Tanawan na, yun ay mga namimili, no? Papuntang marami. Metro Manila. Binyan, Rizal. Binyan, Rizal. Oo. Ilan ang 12 tao lahat dito? sila din eh. 12 lahat ng galing Mindanao? Oo. Dala-dala mo sila Oo, lahat? dala. Dati yung hindi pa nagka-pandemya, abot ng 48 sila. Ay yung nagka-pandemya, medyo nagkahiwalay kami. Yung Kasi- nagka-pandemic, andito ka na? Wala pa. Pagka medyo pwede na tayong makapunta sa ibang lugar, dala bit-bit ang tao. Oo. Ayan, doon na mga 2023. So yung 48 doon sa Mindanao yan? Oo. So din 12 lang kami. Ah. So sila rin ang nag-aalaga, sila nag-harvest, sila rin nagpapak. Oo. Ako lang ang ito ang gagamitin para ganyan. Upo tayo dito, Kuya Jessrin. Mm. Halika. Yan. Ang gaganda pa ng upuan mo. Ano ba to? Sadyang pinuputulan lang para sa pagpacking. Ah. So ito, na-classify ito siya. Itong mga ganito ay semi. So semi na to siya, yung mga Sa semi baluktot. pwede pa yan. Oo. Mas Yung mura. mga baluktot, mura siya. Magkano Kung semi? halimbawa ay nasa 1 to, nasa 60 siya. 600. Oo, 600 per bundle. Mataas pa rin. Oo. So ito, medyo dahil bugbog siya sa ulan, hindi masyadong makintab ang bunga niya. Oo. Kasi nabagyo, naulan, Oo. lumaki siya, ang kita niyo, ang dami puti sila. Putik, ano. Pero then maraming beses na ito napitasan, pang 11 na ngayon. May na to, bawing-bawing na. Oo. Ayan. Ang galing. Madali lang. Binitbit mo lahat sila dito. Wala kang makuhang tao rito. Wala. Mas gusto mo yung... Mahirap pag din kasi hindi na alam yung trabaho sa farm. Tapos kung panahon sa tag-araw, sobrang init, parang hindi nila kayang magbabad sa labas. So ito, sana ito, rain or shine. So kayo doon sa Mindanao, ganito rin trabaho nyo? Oo, ganito din. So matagal na itong nanood sa YouTube. Sino? Nanonood ka? Sino? So para sa amin, isa po itong malaking karangalan na yung iniidolo naming agriculturist influencer ay na-meet na namin sa personal, Sir Buddy. Thank you so much. So sa Mindanao, nanonood ka na nun? Oo, mula sa Mindanao pa. Tagal ako nakasubscribe sa inyo. Tapos doon ang dahilan na nakapasok ako sa pagko-content. Parang libangan lang. Nagko-content ka rin? So ngayon, meron na akong 11,000 subscriber. Baka matulungan mo ako. Ano bang pangalan ng YouTube ba? YouTube. At Anong saka YouTube meron mo? Gisrael Palacio Carion, Amazing Farming. Okay. Amazing Farming. So may tumutulong na po sa atin kung paano kasi hindi ako marunong, wala akong pinag-aralan. Oo. So may nagpunta lang na mga kaibigan, nga gawa ka ng content, kikita ka din. Kung paano, kaya ganyan lang. Kaya mag-upload ako, caption nung walang edit kasi hindi marunong. Kumikita ba? Yes po. Try nice. na, nasubukan ko na. 36,000 followers. Malaki na. So ito ang ating Gisrael Palacio Carion. Anong oras kayo nag-umpisa mag-harvest? Kaninang umaga, mga alas 6. Nag-harvest na. Dahil marami sila, madali lang. Hindi kagaya yung mga nakaraan na hindi na bagyo.
Ang ampalaya lang simula din hanggang doon, isang hektarya natin, 5,000 kilos. Ang dami. Oo, din talong nasa mga 2,000 kapin kilos din. So nung after bagyo, kumonti rin yung ano mo, Oo. production mo. Na kunti dahil stress sila, nagpapa-recover pa tayo tapos dumating pa ng mga ito yung ano natin, talong natin, ito ang unang bunga yung time na bagyo siya. Nakapitas pa tayo ng beses din nawala ang bunga kasi yung mga bulaklak ay natangay sa hangin. So ito na ang una ngayon. Then, Ito na tapos yung ang una kasunod, ngayon. marami na. Marami na. Mabilis din ano? Mga 10 days lang. 10 days lang naka-recover ka na? 10 to 12 days lang. Ganyan. Ito po ang aking YouTube channel. Hindi ako ang gumagawa, ano lang, may tutulong lang sa atin din eh. Oo, ilan ang subscriber mo? 11,000 na rin yata. Oo. Konti pa. Oh, marami na rin. Same name lang ang aking FB at saka aking YouTube. Pero nung sabi mo nga kuya, nung araw pa, kahit sa Mindanao, gulay na. Oo. Bata pa lang kami. Natuto na ako sa pagtatanim kasi yung ako'y nag-aral sa elementary, Oh. maaga kaming gumising, magdilig ng mga halamang pananimpit siya ng nanay. Sabi ng nanay, iniugali sa kanya na maaga naming matutunan na bago daw kami umalis sa school, kailangan makapaghanda ng isang taniman na para sa pag-uwi namin sa hapon may tataniman. So, nag-aral kami sa elementarya pa lang, sinanay na kami sa mga magulang namin sa pagtatanim, pag-alaga, anong mga kailangan pagdilig ng fertilizer. Hanggang sa ako'y namasukan ng trabaho sa Cebu. Balik ako dahil marami akong mga mag-anak doon. Oh. Yung time na nag-asawa ako, mas pinili kong mag-farming kaysa Bumalik. magtrabaho sa kampanya. Kasi nakita ko ang kampanya, lalo na pag may asawa, may apartment pang niririntahan, kurinti tubig. Tapos nakita ko kung mamamasukan lang tayo. Oh. Hindi sa lahat na oras na magaling tayo, Oh. baka biglang magkasakit, saan natin kukunin ang ano natin? Pambayad. Pambayad sa apartment, Mga sa bills, tubig, kuryente, pagkain, mahal, di ba? Oh. So mas pinili kong umuwi sa probinsya kasi Inuwi mo yung asawa mo Oo, doon? dinala ko. Taga Cebu yung asawa mo? taga Cebu din. Inuwi mo ngayon sa inuwi. Pagadian? Pagadian. Oh. Then doon, nag-umpisa ng magtanim hanggang sa dumating ang punto na nakapundar, nakabili ng sariling lupa, then nakapagtayo ng sariling bahay, then tapos nakabili ng mga sasakyan na magamit pang deliver, hanggang dumating ang pandemya, hanggang dumating sa panahon na nandito na din. So malaki na yung negosyo mo nung bagong mag-pandemic? Yung bagong nagpandemya, meron na akong 33 kataon na ako mismo ang nag-finance, nag-provide ng mga seeds, mga fertilizer input, lahat din. Tapos nag-buy and sell ako kung halimbawa sila yung makakaani o makaka-harvest, ako Ikaw na na rin kumuha bibili. at dinala ko sa Cebu. Cebu pa? From Cebu. Pagadian to Cebu? Oo. Tapos, from Cebu, ibig sabihin, from Pagadian, hindi mo binebenta, ikaw magdadala sa Ako Cebu? mismo, tinatransport ko papuntang fair, then barko din. Yung buyer ko na 3, sila na ang susundo sa fair ng Cebu. Susunduin nila doon. So hanggang Pagadian, kala sasakay mo lang? Oo, may sasakyan akong pang-deliver hanggang fair. Oo. Then pagdating, ilipat ko sa tarima, then diretso sa barko. Tapos, sasalubungin nila doon? Sasalubungin Paano sa yung fair bayad? ng Gcash? Pwede lang sa Palawan, Gcash pwede. Ganun. So matagal ko na silang mga almost mga 27 Talagang years. matagal mo na silang customer. So wala nang may tiwala na talaga. Oo. Kumbaga. Then tapos nahinto lang kami, mga 1.5 year na. Yung Nahinto time na kayo nung- nandito ako sa mga buyer ko doon So sa Cebu. iniwanan mo yun? Oo, alam naman po nila. Sabi ko, ibalik lang po tayo. Kasi iba na ang crops, hindi na gulay. Ano na siya, rice at saka corn. Yung pala, yung lupa mo. Yung Kasi pinataniman. pinahiram mo, kamo doon sa church? Sa Anong church po yun? Yung Christian church. Pero ano yung deciding factor mo? Bakit ka nag-decide na pumunta dito sa Luzon para maghanap ng taniman? Ano lang po, parang ma-experience ko. Gusto mo lang Then ma-experience? tapos nakita ko naman yung tito ko palaging nag-encourage kung sabi niya, yung gulay mo
na ani dyan kasi ako lang ang kayang mag-produce araw-araw sa amin ng tonelada ang mga gulay. Oo. So kung pag-usapan natin ang palaya, may harvest pa ako sa sarili kong tanim, 14,000 kilos. Isang araw lang may 18,000 kilos. Ganyan karami ako noon. Tapos ang palaya, talong, tag 5 tonelada araw-araw. Araw-araw. Oo. Dahil sa murang presyo, Sobrang mura ba doon? may abot pa ng 5 piso. Talong Talaga? 5 piso. Ang talong ko ay nasa 66 stars. Tapos ang ampalaya, may dalawa kabila, sa kabila, mga 4 na. Kasi yung 13 hectares, puno ng gulay. Oo. Yung time na yon. Tapos araw-araw kami may harvest, araw-araw may maraming mga bisita. Pero nung lumipat ka dito, hindi ba mahirap? Kasi paano ka magdidesisyon na mo? Iwanan mo yung lupa mo. Kumbaga, may mga customer ka na. Ano yung lang pamilya ito, mo, iwan mo. yung time na yon, konta ko na ready na to. Kasi pang-apat na ako na farm dito sa lupa na ito na aking tinataniman ng gulay. Ayun, sabi niya kung gusto ko daw, bibisitahin mo. So, una, nagdala lang ako ng 2 tao, akong pangatlo. Para kung sakaling hindi ko magustuhan, Oo. pwede akong uwi. Balik na. Balik. Oo. So, yung nakita ko na ang tubig solar, may solar doon. Oo. Tapos wala nang intindihin kung pag-usapan natin ang pagdilig. Tapos yung nakita ko ang mga kawayan na pwedeng gamitin. So, Andyan na rin. yun, dyan na rin sa dulo. Oo. Mga tie-wire na lang ang inintindi ko at saka yung mga gamit. Ayun lang, unti-unti. Handang nagpatayo ng packing house kasama yung partner ko din eh. Yan, unti-unti. Hanggang kami. Yung partner mo, kilala mo na siya dati pa? Sa online lang. Online lang? Oo. Nagkakilala ka lang online? Yung si Ma'am Gesalinas, yung supplier ko ng yung Hosako, yung nag-comment ako sa inyo, yung nagtawag ka yung isang farmer na parang pag may-ari niya ang Hosako. Oo. Oh. So, siya po ang nag-introduce na may naghahanap daw ng farmer. Tapi ni-refer niya ako tapos nabot ang number ko sa kanya. Oo. Tapos ang number din niya, nag-message siya, kumusta? Oo. Ayos lang. Willing ka bang pumunta din magtanim ng gulay? Oo. Tinanong ko siya na ilang hektarya, sa ganyang kalawak. Tapos anong usapan natin dyan? Sabi niya, Oo. pwede siya magasto, kunin gasto, Oo. hati sa tubo. So yun ang aming naman. Parang madaling kausap, maayos kausap. Sabi ko, sige, kunan mo ako ng ticket para makapunta. Kinuhanan kami ng ticket. So pagdating sa oras na pumunta kami para yung usapan namin, parang hindi siya maano sa akin, tinupad ko. Oo. Ayan, nakarating kami dito. Yung napuntahan ko kasi may tanim pa itong nagka-virus na kamatis. Oo. Siguro ang nagtanim. Talong, Sino daw ampalaya. nagtatanim dati dito? Yung taga Bicol. So aalis yun. Umalis na hindi nagpapaalam. Iniwan lang. Kaya nga naghanap sila. Oh, I see. Yun po ang story. Ang istorya. Mm-mm. Tapos ilan taon na kayo po dito ngayon? Magdadalawang taon pa lang sa May 25. 2 years na kayo dito. mag 2 years. Okay naman yung 2 years niyo. Oo. Okay naman kasi unti-unti na po kaming ng mga pangailangan namin din eh. So hindi nahirap. So ang intindihin namin kung halimbawa mag-umpisa naman po kami magtanim yung mga mga fertilizer kasi hindi tayo organic lahat. Nag-alternate tayo sa mga synthetic at saka mga organic. Yan po ang Ganun aking talaga nakasanayan na practice. pag malaki ang production talaga eh. Kasi yung pinuntahan ako at ini-interview ng taga-province, sabi niya sa akin, suggested niya, kung organic na lang, sabi ko, dahil business, hindi naman diretso nating ma-minimize ang mga pesting insekto na matake sa ating tanim. So, nag-alternate ako ng mga synthetic na insecticide. Tapos, ina-apply ko siya kung kinakailangan. Tama. Pero kung hindi, ay, ba't natin i-apply? Kuya Jezreel, yung iniwan mo sa Mindanao na ilang hektarya yun, yung lupa mo? Sa'yo lahat yun? Yung Hindi, lupa mo yun? narinta. Konti Renta. lang ang sarili namin. Rinta lang ang iba sa mga kaibigan. Ang ilan ang sa'yo? Ay, konti lang po. Silbi mana lang po ng mga tatay namin. Konti lang ang aming Ang mga Tapos ganun nakabili konti. ako ng konti. Gano'ng alaki yung konti? Sabi ng mga iba, ang lawak ng lupa ng lola nyo.
ganyan 130 hectares. Sabi ko, 10 lang tatay, tapos kami 8. Ay nako, ilan na lang pag dumating na sa amin. Ilan na lang natira O, di, sa'yo. maliit lang yon. So, Ilan na para... yung napunta sa'yo? Ay, walo Mga kami. Hindi pa namin 5 masabi. hectares, ganyan? Asa konti lang din. Nakabili lang din ng konti. Yan lang. Tapos nakabili ka rin. Pero nasabi mo kanina, ilan yung sinasaka mo? Ilan? 13 lahat, pero 13 renta ang hectares. iba. 12? Renta, Ang renta ko siguro, abot bili. ng mga 28 hectares. 28 hectares yung renta mo. Oo. Yung mana mo, Konti lang. konti lang. Yung bili mo, Konti lang din. oh, Pag, ayun. So sige, yun, umpisan yung pagkakot do. saan niya nakakutin to? Sa truck. Dadalhin na sa truck. Oo. Tapos, Kuya Jezreel, yung, kasi nagtataka ako paano mo dinesisyonan na iwanan yung napakalaking taniman mo para ipagpalit, punta ka dito sa Batangas, dito sa Bawan, na iwanan mo yung pamilya mo. Oo. Ito po sir. Unang dahilan po na bakit ako napunta din Tapos parang bigla ang desisyon. Ganito ang nangyari. Yung time na nagka-pandemya, kaliwat kanan ang lugi ko dahil sa dami kong ani. Okay. Tapos magbagsak ako sa papuntang Zamboanga City. 3 araw magkasunod, tag-2 truck. Tapos sa Cebu, 3 araw magkasunod, wala nang bayad. Tapos yung mga... Hindi nila binabayaran. Tapos ang ani po ng mga farmers ko, hindi ko na makuha kasi yung sarili kong ani, hindi na kayang kung saan ko pwede sila i-dispose or para ma-solve out. Kasi yung time na nagka-pandemya, napakahirap. Yung pumunta ako ng palengke ng Pagadian, ang palaging makita natin sa kalye, mga pulis lang. Tapos sa palengke, Walang laman. ilang tao lang ang meron. So kung mo kumuha sila, konti lang. Dahil konti ang mamimili. So araw-araw kami nagtapon ng tag-5 toneladang talong, Wow. 3 toneladang ampalaya. Sayang lang. Tapos ang iba, ibigay lang namin sa LGU. Ang donasyon lang ang matanggap namin. So yung time na yon, napaka-decision nga, pahinga muna tayo kung ganito, parang lalo lang tayong So malulunod. tumigil kayo. Tumigil ako, saglit lang, parang mga 1 bulan, 2, dahil wala kaming ibang hanap buhay, pagtatanim lang, ay di nagpatuloy pa din, sabi ko ni Mrs. na magtanim tayo mga 4 lang hektarya. Hanggang antayin natin kung okay na makapag ano. Pero wala kaming tigil sa pagbiyahe. Kasi binigyan kami ng sa Yung LGU, sa province, yung food fast para hindi kami haharangin sa mga daan na kung saan kami halimbawa pumunta ng kasi kung saan ang barko, kung sa Usamis, doon kami pumunta, kung Dapitan City, pagkabukas doon na naman kami. So pila lang kami sa sa mga boundary. Hahanapan kami ng mga maraming mga ipapakumplay sa inyo. So yun lang. Tapos ang nakakaano po, dahil hindi ako nababayaran, sabi ko kung palaging ganito, mura pa ang gulay, tapos wala pang bayad, parang kawawa tayo. So yung mga tao ko, kinakausap po sila, mas maganda siguro, huminto muna tayo, tapos ito lang ang masabi ko, bago tayo hiwalay, bibigyan ko lang kayo ng bigas, 3 sako, tapos pera, para pang ulam nila, para makasurvive kung hanggang kailan, mawala yung tinatawag nating COVID-19 kasi napakahirap yun yung pagka 20, 21, 22, grabe. Sacrifice ko, yung mga tao ko hindi ko pa binitiwan. So sabi ko, araw-araw ako nagpapasahod. Tapos kulang pa din ang maibenta kong gulay. So naubos ang pera mo? Kasi doon ko yung time na yon, doon ko lang nasubukan na sa negosyo, kahit yung mga 200,000 isang araw pwede mong kitain. Mas mataas pa, nasubukan ko yung mga panahon na yon. Pero yung nagka-pandemya, parang biglang nawala ang lahat kasi yung mga tao na ako mismo ang nag-provide ng mga seeds, buto, insecticide, fungicide, lahat. Araw-araw ako may harvest, may kunin kayong 5. Sabay kayo sa talong, kayong 5 sa ampalaya. Bukas naman, talong ampalaya, ganyan kasi yun ang pinapapatanim ko sa kanila. Ay may utang sila sa akin, hindi nila ako nabayaran. Tapos may benta ako sa punta Cebu, hindi binayaran. So yung pera ko na sa mga tao hanggang ngayon, parang pag pumunta ako sa bagsakan, makita nila ako, parang hindi na kaming magkakailala, iniiwasan na kayo. So ayaw ko na mga ganyan, so parang makapagpahinga, parang mararamdaman ko parang hindi na dito muna Kaya ka nagpunta dito? Kaya nga, yan ang Gano'ng dahilan. kalaki yung nalugi mo nung time na yun? Ay, hindi ko na mabilang. Milyon. Pero buti sobrang na. milyon yun. Oo. Kasi malaki ang gasto.
Pero sa awa ng Diyos, unti-unti kong nabayaran hanggang sa... Naubos mo na, nabayaran. Oo, nabayaran. Nabayaran mo lahat naibenta- dahil nandito ka. Hindi. May mga sasakyan ako, bininta ko lang para ano. Pinagbebenta mo yung mga Oo, gamit para mo? kasi may hindi ka yung 60,000 a month, ang sa ano lang porsyento lang nababayaran ko sa bangko, 60,000 pesos. Malaki na 'yon, pero dahil may ano tayong pinapatakbo, parang madali lang. Kasi ang sasahurin ko sa tao na ano ko, nasa mga 80,000 linggo-linggo. Hindi pa kasali pagkain, mga fertilizer pa. At saka insecticide, fungicide, lahat ng mga pangangailangan. So abot pa ng mga 200,000 dahil may araw-araw ako may harvest, parang hindi hirap ang magpasahod sa mga tao natin. Ang pagbili ng mga inputs sa mga pananim natin kasi may pinapatakbo tayong negosyo. Pero yung time nagka-pandemya, yon ang nagpapahirap. So parang makaano sa mga kiro na nararamdaman Oo. kasi mga kaibigan, mga kilalang mga ano, ayun, punta muna tayo din para magpahinga at saka malimutan. Kasi ayaw ko yung ganyan kasi hindi ko nasanayan na kung ako may pera at may lumapit, magpaporsyento sa pera, hiram lang, ganyan lang ako. Then tapos yung makita ko sa kanila, sabi ko, hindi ko naman kayo sinisingil. O kung anong makautang sa inyo ng mga 100,000, 200,000, abutan ka lang ng 2,000, okay na. O, pero hindi ko na sila sinisingil. So hanggang dumating na siguro sa mga ano makabayad ako sa inyo, ayun lang siguro ang time na bayaran kita. O yun ang ano niya. Eh yung time magkita kami, hindi makabayad hanggang iniiwasan nila ako. Pag makaparking ng sasakyan ko sa labat ng bagsakan tapos nandun ako, parang biglas lang mawala. Yung parang paparating pa lang ako, nakita ko nandun sila. Pag ikot ko kasi may bibilin lang, hindi ko sila sinasadya na sisingilin. Parang wala na sila. Wala na sila. Hindi ko So lahat ng pautang mo hindi mo na nasingil? Wala na. wala na. Sabi ko kay Either Mrs. yung mga taga-tanim mo at saka yung mga mamimili mo, wala na lahat yun. wala. Marami akong wala. Maraming wala. Hindi na. So ngayon, dito sa 2 years mo dito sa Batangas, dito sa Bawan, kumusta? Nakakatulong sa ito? Okay naman. Hindi naman tayo kumikita ng malaki. At least ang mga taong mga sinama natin din ay natutulungan. Oh. Tapos nakakatubo naman pero konti lang. Misis mo naiwan doon sa probinsya? Kasi may alaga siya baboy ngayon na 33 heads. Ah. So yun na lang. Tapos may yung pinakabunso namin doon kasama niya. Ilan ba anak mo kuya? 3. Yung 2 anak mo, asan? Yan ang isa. Yung nag-graduate. Ito ang pangalawa. Ito. Anak mo na? I Sa see. susunod pa mag-graduate ng pero sumama din ko. Sige ha. Tapos pagbalik, mag-aaral ka na. Ay, ang katuwiran niya, ang ate niya ay pulis, hindi nakapasok. Tapos may tita siya ang 3, isang maestro hindi daw nakaka-item. Ang iba lang daw nakaka-item. Siya pareha lang kami, walang trabaho. Buti pa sasama na lang ako sa inyo tayo. Sabi niya. At least may kasama ka dito. Oo. Yung dalawa, yung isa, automotive. Andito rin. Oo, yun na. 2 sila ngayon. Dalawa. Asan Sila lang yung ang isa? dalawa. Yun yung. Siya? Ito. Yan. Ito parating. Ah. Anak mo rin pala. So sige, sama kayo saglit lang ha. Oh. Para ipagpatuloy yung naanuhan nyo. Punta natin, sama tayo doon sa naglo-load. Punta tayo doon, ikot tayo sa taniman. Sa taniman. Bago tayo doon. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.